Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado ng umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo namin nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin po sa ating mga listeners sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayon din sa ating mga kaagapay sa 1197 DXFE Davao. At sa atin namang mga naririto sa Metro Manila na walang sawang nakatutok tuwing Sabado ng umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica at ito po ang iyong programang Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan at napapanood po sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at syempre sa Channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Abside Ferrer Tabua, ni Idel Cristiana Aison, Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekinah Abalon, Shaira Gabornes, gayon din yung ating Prodtex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, gayon din yung ating RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Calayag, Bong Chica, Jabez Mancio at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. Sa punto naman pong ito ay nais naman natin pasalamatan ng ating pong mga kaagapay na patuloy nating nakaka-partner sa ministry po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyong pong suporta ay 77 years na po natin na ibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ating pong ministeryo ay maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin niyo po ang ating pong website sa donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago ho tayong magpatuloy kami ni Attorney Chona sa aming pong diskusyon ay pagkain pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 11 verse 14. Ang sabi po, sa kakulangan ng tuntunin ang bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakakarami, tagumpay ay tiyak. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na legal na katanungan, maaari niyo po ipadala yan sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon po kayo, please like and share. Sa ating pong pagbabalik, after po ng short break nito, no, ay tutungo na tayo sa isa na namang malamang diskusyon para po sa ating napag-usapan na maging topic dahil po hindi natin alam, meron pala ipinagdiriwang. Yes, ngayong araw na ito. August 9, oo, Yeah. na yan po ay dahil sa isang batas na hindi natin siguro alam, Republic Act 10689 declaring August 9 as National Indigenous Peoples Day and mandating the meaningful observance thereof. Uy, maganda yan attorney. Kaya wag po kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik agad sa ilang sandali lamang.
Tapas ng Batas! Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash. Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na ring makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhing isave at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Hesukristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Tapas ng Batas! Alright, so tayo pinagbabalik muli sa ating programang Tapas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzales at sa ating pong topic tong araw na ito, no? Alam mo, Attorney, kung hindi mo nga ipinagbigay alam, ano, na meron palang batas na nagsasabi na ito'y araw ng pagdiriwang, ano? Ang isang mahalaga rin pong bahagi ng ating lipunan, yung ating pong mga kababayan. At sinasabi na nga ng marami na dahil ba sila yung mga Pilipino rin, mga kapatid natin ng mga indigenous people. So, Attorney, ano ba itong ating pag-uusapan patungkol sa ating mga indigenous people? Yo po, kasi yung nabanggit mo nga, Attorney, ang ito ay sineselebrate natin ngayon ang layon ng Republic Act 10689, ang National Indigenous Peoples Day, no? National Indigenous Peoples Day na diniklara ang August 9 as National Indigenous Peoples Day at minamandato ang meaningful observance nito. Meaningful observance kasi ang indigenous people o yung IPs na tinatawag, ito nga yung mga tao na sa sinasabi natin na nagsimula dito sa Pilipinas at nung una pa man, no, pre-colonial period pa lamang ay sila ay naririto na. Kaya ang indigenous kasi dito talaga sila agsimula, hindi katulad ng marami sa atin ay mga nalahian na ng iba't ibang mga merong tinatawag na may Chinese-blooded, may Spanish-blooded, pero may mga talagang katutubo ang tinatawag dyan. Dahil sila dito na talaga sila tumubo, no? Ito, kaya ang batas na Republic Act 10689 ay pinasa noong 2015 kaaling-sunod sa United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous
peoples, no? Yung tinatawag na UNDRIP or UNDRIP. So, ang highlight ng mga cultural riches at historical contributions ng mga indigenous people ay sineselebrate ngayong araw na ito, no? Minamandato ang isang mahalaga at meaningful at makabuluhang observance na to sa iba't ibang mga eskwelahan, ano? At ngayon lamang ay walang pasok dahil ay Sabado, subalit ito pa rin ay mahalagang inoobserba ng ating lipunan. So, pero attorney, siguro maganda nating balik-tanawin at i-focus ang ating discussion doon sa napakahalagang landmark na batas at legislation na ginawa para sa ating mga kababayang katutubo. At ito nga ang Indigenous Peoples' Rights Act or IPRA. Oo, siguro baka iba sa atin, familiar na doon, no? IPRA, ano ba yon? Indigenous Peoples' Rights Act or RAA 371. At ito ay merong binabanggit na alinsunod doon sa ating mga state policies, no? Sa polisiya ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno. Sinasabi na the state shall recognize. So sa kilalanin natin ang ating mga katutubo at kailangan din i-promote yung kanilang mga rights, yung kanilang mga karapatan bilang indigenous cultural communities or indigenous peoples. Ito yung ICCs or IPs within the framework of the Constitution. Alam mo, maganda rito sa pagkilala nito, attorney, ay yung katotohanan nga nasabi mo nga, nung unang panahon, nandito na sila, hindi ba? Nandito na sila sa ating bansa. May sarili ng kultura, ha? May sariling pamayanan, may sariling sistema. Kumbaga, dinatnan tayo ng mga nanakop sa atin na meron na tayong sibilisasyon, na meron na tayong sariling wika, meron na tayong pamamaraan ng pamumuhay, meron na rin parang government, attorney? Yeah. Meron ng sistema ng pamamahala sa mga pamayanan na ito. So hindi tayo yung tipong parang wala talagang kaayusan sa ating lipunan. At ito ay kinikilala ng ating batas ngayon at kailangan din po itong i-promote dahil mga nauna po ito talaga sa atin ng mga katutubo. At ito ay, alam ba ninyo na ito po ay isang batas na ginawang ganap na polisiya natin sa pamamagitan ng isang pagpasa sa batas na ito 1997 at ito pala ay una sa buong Southeast Asia. Yeah, grabe, no? Ibig sabihin, talagang bukod tangi naman ng mga Pilipino, no? May pagkilala talaga tayo sa ating sinumulan. Yeah. Di ba? Kaya't maganda po yan. At focus po ito, nakasentro ito sa pagkilala, hindi lang pagkilala o recognition, kundi protection din. Kailangan proteksyonan din po natin sila kasi po maaring bagong panahon na ngayon, iba na ang sistema nga ngayon, pero meron pa rin po sila kasing belief system, meron silang sariling kultura din na hindi rin naman dapat mabura, attorney, kundi kasi roots natin yan eh. Kaya dapat proteksyonan at i-promote pa rin yung kanilang mga karapatan bilang indigenous people. At ang ginagamit po rito ay rights-based approach, pagkilala na sila ay may karapatan din. At hindi po ito parang welfare or charity na laging parang, di ba, parang naawa ka, binibigyan mo na lang. Hindi, kumbaga, tulungan po natin sila na umangat bilang isang mamamayan na kasama natin, mga Pilipino, at sila po ay makapag-ambag din sa ating lipunan. So kailangan po ang hindi lang justice, kundi andyan din legal empowerment, and of course social din, attorney, na kung paano tayo ay nakakapakinabang mula sa mga ibinibigay ng pamahalaan ng serbisyo, dapat sila rin ay makatanggap noon. At attorney, talking about rights, so ano ba ang mga karapatan ng ating mga IP? Yan. Mahalaga na sa ating pagdi-deep dive dito sa Indigenous Peoples' Rights Act ay maintindihan natin na merong 4 na klase na karapatan na pinoprotektahan dito, yung tinatawag na 4 bundles of rights. No? Bundle, pag naisip natin, binalunbon, parang isang walis tingting na binandel na ganyan. So, na magkakasama sila, yung bundle of rights na essential para maprotektahan, ma-recognize, maprotektahan at ma-promote ang
ating mga kapatid na mga katutubo, no? So, yan yung apat na bundle of rights ating pag-uusapan, ano? So, ang unang bundle of right ay yung right to ancestral domains and lands, no? Mahalaga yan kasi yung karapatan ng ating mga katutubo sa kanilang mga anong bang Tagalog ng ancestral doon sa kanilang mga ninuno, mga ari-arian at lupain ng kanilang mga tinubuan at mga kanilang mga ninuno, no? So ang Section 5 ng IPRA law o yung IPRA o ITR law ay sinasabi ang ibig sabihin ano ba itong tinatawag na indigenous concept of ownership, no? Ang indigenous concept of ownership daw ay ancestral domains are the ICC's or IP's private but community property which belongs to all generations, no? Kahit ito ay mga lupain na sila ay nagmamay-ari na at talagang siguro kanilang sinasaka na, kanilang pinayayaman na noong una pa, nung hindi pa rin dumadating ang mga mananakop, no? Wala pa yung mga period of conquest na pumunta dito na sinimulan ng mga Espanyol, naroroon na sila at yun ay sa kanila, no? So, ito ay ni-recognize na this belongs to all generations. Sa kanila at sa kanila, yung nauna, sinaunang henerasyon at sa mga darating na henerasyon, ito ay sa kanila, no? So, recognition of ancestral domain rights. Ibig sabihin, ito naman yung rights ng ICC o ng IPs o indigenous peoples to their ancestral domains by virtue of native title shall be recognized and respected, no? Kung kaya nga dahil sila ay rinirespeto sa kanilang ancestral domain at ancestral ownership, no, indigenous concept ng ownership ng mga lupain na ito, sila ay ini-issuehan ng tinatawag na Certificate of Ancestral Domain Title o yung CADT, no? Baka yung iba sa inyo nakakakita ng mga bakit hindi ito OCT, hindi ito TCT. Ito ay CADT na tinatawag Certificate of Ancestral Domain Title. Ito ay in-issue para sa isang legal recognition. Ang mga lupain na ito ay hindi maaring ibenta or i-exploit, pero dapat ito ay pinipreserve para sa future generations. Kaya yung iba nagbebentahan sila ng CADT, nagbebentahan sila ng lupa, ay ito po invalid lalo na kung ito ay wala hong intervention ng tinatawag na NCIP. Mamaya papaliwanag po sa atin yan, ano? At ang pangalawa, no, doon sa apat na tinatawag natin na bundle of rights, four bundle of rights ay ang right to self-governance and empowerment, no? So ang una po is yung right to ancestral domains and ancestral lands. Ang pangalawa is right to self-governance and empowerment. So ibig sabihin sila ay may karapatan na pamunuan ang kanilang sarili at hindi pinanghihimasukan at sinasabi, mali naman yung pamamaraan ninyo, mali yan ang inyong kultura. Ang sabi doon sa Section 13 ng IPRA law o ng IPR law, the state shall recognize the inherent right of ICCs o IPs o yung indigenous communities at mga indigenous people to self-governance and self-determination and respect the integrity of their values, no? Sinabi rin yan sabi naman ng Section 18 naman, nagbanggit na meron pala sila mga tribal barangays, no? Ang mga barangay sa kanilang mga tribo. Na sinasabi din doon na the creation of tribal barangays shall be encouraged in accordance with the local government code, no? Ang mga tribal barangays na ito ay yun ang mga mangangalaga at mag-observe ng kanilang mga customary laws, ibig sabihin yung mga kanilang kostumbre and ang kanilang mga leadership structure kasi syempre meron dyan lalo na very powerful ang kanilang mga tinatawag na kanilang mga leaders na mga matatanda nila dyan, mga elderlies. Nakakatuwa nga yung mga yan eh. Talagang ano sila, talagang very respectful sila sa kanilang mga nakatatanda. At ang ay
ito ay valid at ito ay nirirespeto. Hindi maaaring panghimasukan at pangunahan. So ang mga indigenous people, ito po ay sila ay entitled rin na to participation in local government units. No? Hindi naman ibig sabihin na sila indigenous people ay hindi na ho sila kasali sa eleksyon at sa pagboto sa atin pong mga local election. Sila pa rin ho'y Yes. kasali. Okay? Yes. Attorney, ano pa Oo. yung sunod na dalawa sa ating apat na bundle of rights? Ayan, so pasok na tayo sa pangatlo. Ito naman ang right to social justice and human rights. At mahalaga din na binibigyan ng diin ng ating konstitusyon na ang lahat ng Pilipino ay kinikilala ang dignidad bilang isang tao, no, bilang isang mamamayan. At ito ay pinagtibay pa rin ng Section 21 ng IPRA na kung saan mayroong provision on equal protection and non-discrimination. Mahalaga to kasi nakalagay rin dito na ICCs and IPs shall at all times be entitled to the recognition, protection, and full enjoyment of the following rights. So ano yon? Basic services. Nabanggit na natin kanina, hindi ba? So mamamayang Pilipino rin po sila. At kung paano tayo, nasabihin natin na nandito tayo sa mga malalaking syudad, nangangailangan tayo ng social services. Di lalo din po sila, no, na nasa mga liblib na lugar marahil sila, kailangan po maabot sila ng basic services na to. Kaya nga po basic hindi ba? Ibig sabihin, pangangailangan talaga ng tao yan, ano? Nandun din yung equal opportunity na kung paano ang mga mag-aaral natin, mga bata natin dito sa syudad nakakapag-aral nga, tapos sila bigyan ng pagkakataon at oportunidad na makapag-aral, makapagtrabaho, magkaroon ng pagkukunan na kabuhayan para naman po sa pagpapatuloy na pagtataguyod ng kanilang mga pamilya. At ito mahalaga rin, freedom from discrimination. Let's face it, attorney. Hindi ba? Dahil ando pa rin sila sa mga liblib na puok, mga probinsya natin, na marahil hindi pa nakasanayan din yung mga gawin natin dito kasi highly influenced tayo ng West, hindi ba? Sa pananamit, sa pananalita, maski sa pagkain, no? Marahil hindi ganoon yung kanila pang nakasanayan at hindi ganoon ang kanilang ginagawa. Dapat po ay igalang natin yung kanila pong nakagisnan na rin naman na pamumuhay at huwag silang madiskrimina dahil labang po sa hindi sila katulad ng ating pong mga gawi at mga naisin na ginagawa dito sa may mga syudad na kung saan naroroon tayo. So kasama na nga po doon sa basic services ang healthcare, nabanggitan natin ang education, andun din naman ang employment. Ngayon, attorney, syempre, kapag sabi natin employment, kailangan din na bigyan sila ng kinakailangang kasanayan. So hindi lang pag-aaral, hindi lang edukasyon, kundi sapat na kasanayan yung skills para sila makapagtrabaho at para sila po ay magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng livelihood para mabuhay ang kanilang pamilya. Kailangan din po nilang legal protection kasi sila po yung mga kababayan natin marahil na wala pong gaanong kaalaman sa batas, at nawa po nararating sila ng tabas ng batas para po sa mga kaalaman na kinakailangan nating malaman na may kinalaman sa batas. At of course, right to cultural integrity. Ayan. Section 32, nakalagay po, the right to indigenous knowledge systems and practices. Alam mo, attorney, parang pag-isip-isip din natin, baka tayo may matutunan din doon sa kanilang, the way they govern. Kasi nabanggit mo kanina, mataas ang respeto sa nakakatanda. May leader silang tinitingnan na pinakikinggan ang sinasabi nito. So, may mga pamamaraan sila na maaari nating balikan. At baka, di ba, makita pa rin natin yung ating mga sarili bilang mga Pilipino doon sa... Dahil hindi sila gaanong marahil na impluwensyahan, kolonyalismo, siguro magandang bigyan natin ng pansin talaga. So the state shall recognize, respect, and protect the right of ICCs and IPs to indigenous knowledge systems and practices and to develop their own sciences and technologies. Kasi, attorney, di ba marami na rin tayong mga nabalitaan ng mga designers
ng mga pumupunta no, dito sa mga lugar na ito at nakita nila yung kagandahan noong kaalaman ng ating mga IPs, ng ating mga katutubo, yung sa paghahabi. Hindi ba mga certain patterns, certain designs, hindi ba na aba pag ito ay na-expose natin sa ibang bansa, ay siguradong, di ba? Papatok sila dahil nga sabi, yung creativity ng Pilipino lumalabas eh. Kaya't marami doon na kumukuha din ng mga textiles, hindi ba, na pwedeng gamitin sa kanilang mga fashion design. Kumbaga, modernize ng kaunti, ginagawang contemporary, ika nga. Pero we can learn from the way na itong ating mga IPs ay nagke-create din, no? At makita mo ang kanilang mga katutubong kausuotan, di ba, makukulay. Ang gaganda ng mga suot nila. Kaya ito ay isang bagay din na dapat nating ingatan dahil kayamanan din ito no, ng ating kultura. They are entitled to protection, recognition of their cultural traditions and institutions. So, nandun po yung religious beliefs din nila. So, ginagalang din dapat natin yan. May lengguwahe sila, attorney, no? May sarili rin sila marahil na mga pananalita, no? May rituals sila, may oral histories. At yun nga, meron din sila mga sacred places, ano? At bagamat ang pinakamalaga yung history, no? I think, para makapagpatuloy din na kumbaga sa salinlahi, malaman din nila kung ano ba pinagmula natin. So, attorney, ngayon, ano ba ang mga mechanisms naman ng protection? Nabanggit na natin lahat ng rights. So, ano ba mechanism ng protection under IPRA? Uy, maganda yun. After natin nakita ang bundle of rights na sinabi nga natin na right to yung right to ancestral domains and lands, yung mga properties, no? Yes. Right to self-government and empowerment, yung kanilang karapatan sa social justice at human rights, at yung right to cultural integrity. Ngayon ay paano mo nga naman mapoproteksyonan yung proseso na to at paano nga natin na ito'y hindi lang magiging drawing na tinatawag nila. No? Kasi may papel niya pero hindi naman na-enforce yung mechanisms na tinatawag natin. Ano? Una-una ay ang pagtataguyod ng National Commission on Indigenous Peoples. O yung ngayon ay kilalang-kilalang NCIP. Ito po yung ang lead agency na nag-i-enforce po ng provision ng IPR law o yung IPRA na tinatawag, ano? At sila din ho ang naghahandle ng mga CAGT issues o yung Certificate of Ancestral Domain Title na issue 1. Sila ho ang nag-i-issue na to, sila din ang maaring mag-cancel na to, sila din ho ang nagpo-protekta ng legally sa atin hong mga kababayan na mga katutubo kasi minsan ay meron hong iilan na nagnanais pong pagsamantalahan sila sa kanilang karapatan, lalo na ang mga lupain nila ay napakaganda po at normally yan ay mga untouched at attorney, nakita ko nga sa isang ulat, no, around 15 to 20% ng population ng ating bansa ay nagbibilong sa mga indigenous peoples. Napakalaki niyan. Ano, kasi kung 116 million na tayo, ilan yan ang lumalabas na ang 20% yan ay mahigit sa almost 25 million ang atin hong mga kababayang indigenous people. At bakod po dyan sa pagtatayo po ng NCIP ay meron din pong tinatawag na FPIC o yung proseso na kung saan nagkakaroon ng free, prior, and informed consent. Ito po ay nililinaw sa Section 59 po ng batas. At ang sinasabi po that all departments and government agencies shall secure a certification precondition from the NCIP ensuring that the free and prior informed consent of the ICCs or IPs is obtained. Ibig sabihin, ito ay kinakailangan bago mo nais i-develop ang mga lugar na kanilang kinasasakupan. Sabihin nyo, hindi, para sa kanila naman namin dini-develop to. Hindi pa rin. Kinakailangan pa rin ng FPIC o yung free, prior, and informed consent. Lalo na, maraming mga minero
at mining companies ang nagnanais magtayo ng mga mining activities and operations sa kanilang mga lugar, o ang mga infrastructure project sa kanilang sa kanilang ancestral lands, no? Sila yung minsan nagtatayo ng iba't ibang mga building at mga lupain doon sa lugar na hindi naman sila katutubo. At ang pag hindi ho pagganap at ang pag non-compliance po dito sa FPIC ay maaari po patawan ng kaparusahan. Ito po ay subject sa isang administrative and civil action, no? Ibig sabihin, Ayan. attorney, ano pala yan, ano? Kahit may permiso na nung katutubo at hindi mo pinagbigay alam sa NCIP, ay sasabihin ng NCIP, sandali muna. Nakipag-usap ka. Alamin muna namin, siguraduhin muna namin na naiintindihan niya. Kaya Yes. kinakailangan na meron pa ring participation and NCIP sa Mhm. pagkuha mo ng free, prior at informed consent. Ngayon, Tama. attorney, ano naman Yes. ang mga legal framework Mm-mm. supporting ang ating indigenous people's rights? Ang ating konstitusyon mismo may sinasabi patungkol sa ating mga indigenous people. So, Article 2, Section 22, the state recognizes and promotes the rights of indigenous cultural communities within the framework of national unity and development. So, bukod riyan, ay meron ding Article 12, Section 5, the state shall protect the rights of indigenous cultural communities Yan. to their ancestral land. So, maliwanag yan sa ating saligang batas. Kaya meron pong ibang batas na nagsusupport din sa mga rights ng ating mga katutubo. Ang RA 10908, ito ang IP History and Culture in the National Curriculum. So para hindi makalimutan ng mga iba't ibang salinlahi ng mga Pilipino na meron talaga tayong mga katutubo. Meron ding RA 11188, Protection of IP Children in Armed Conflict. At meron ding RA 11510 o Yan. ALS Act, Yan. ito yung Contextualized Culture-Sensitive Education. So, kailangan hindi sila mahuli. Ngayon, attorney, meron pa rin mga struggles. Meron pa rin mga implementation gaps. So, katulad ng nabanggit mo, entitled sila sa CAD or CALT issuance. Ito yung title nila doon sa kanila ancestral domain. Pero nadidelay ang processing. Meron ding encroachment and illegal development na wala namang FPIC na tinatawag. So, medyo dahil nga sa kakulangan ng kaalaman, ay may mga nananamantala. Meron ding red tagging and militarization of ancestral lands. Kasi nga, syempre hindi naman ito mga fully developed na lands, mga raw lands nga itong tinatawag natin. At nasa malalayong lugar din naman, maaaring liblib. So, hindi ba? Medyo maaaring mapapagkamalan na baka nga merong mga kumbaga, ano ba natin, paano natin i-address yun? Merong mga grupo ng tao na sasabi na lang natin undesirable, gano'n, na baka doon nagtatago sa kanilang hanay. Meron ding underfunding ng NCIP, weak enforcement ng IPRA. Meron ding pangangailangan for stronger legal representation and community legal education. Alam mo, nakakatawa dahil meron tayong mga nababalitaan ng mga katutubo rin na nagpupursue ng law as their course. Oo. So, maganda yun Galing. para matulungan nila ang kanilang mga kapwa katutubo. Yeah. So, attorney, May dito mga tayo. nakilala ko niyan, Meron? attorney, Oo, na yes. katutubong abogado, mga panyero natin. Oo, di ba? Talagang at mapapagtanggol nila talaga ang karapatan ng mga katutubo. Ngayon, ang mga biblical principles naman at Oo. Christian Foundation for IP Justice. Yeah. So, meron tayong ilan, napakadami, pero babanggit tayo ng ilang principles at mga verses, no? Una, ang sinasabi sa Proverbs chapter 31 verse 8, ito yung pinapaliwanag ang kahalagahan to speak up for the voiceless, no? Sinasabi, speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. So mahalaga pala na tayo ay nagsasalita para sa pagtatanggol ng atin pong mga katutubo. Pangalawa ay ang principle that God is a refuge for the oppressed, no? Kasi alam mo natin na historically
ay sila po ay pinagsasamantalahan ng napakadaming pagkakataon ng kanilang lupa, kinuha po sa kanila at mahalagang ipaalala ang Psalms 9 verse 9 that the Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. Pangatlo ay ito po, the principle that the land as a stewardship and it is not for exploitation. Sinabi ng Leviticus 25:23, the land must not be sold permanently because the land is mine and you reside in my land as foreigners and strangers. Ang lupain daw ay sa Diyos at ito'y pinagkatiwala sa atin pong mga katutubong kapatid. Pang-apat is community leadership and governance, the principle of community leadership and governance. Mahalaga na paalala na sila ay nais ng Diyos na sila ay pamunuan nila ang kanilang mga sarili. Exodus chapter 18 verse 21 to 26, Moses appointed capable leaders from each tribe to govern justly. Ayan, ang linaw, no? Each tribe. And ang principle din, number 5, ng principle of justice, love, mercy, and loving mercy. No? Sabi ng Micah chapter 6 verse 8, what does the Lord require of you? To act justly and love mercy. Yan. So, ano pa ho? Number 6 ay ang principle ng honoring cultural diversity. Hindi pala dapat pare-pareho lang. Talagang may iba't ibang kultura. Sabi ng Acts chapter 2 verse 6 to 12, at Pentecost, every nation heard the gospel in their own language. Ayan ha. Saka sinabi ng Bible yan, every tongue will confess, every tribe and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Number 7, mahalaga ito. Do not move ancient boundaries. Sinabi dito ng Proverbs 22:28, do not move an ancient boundary stone set up by your ancestors. Kaya hindi natin pwedeng kamkamin na lang basta ang kanilang mga ancestral domain. No? Yes. Number 8, the principle of not condemning or condemning oppressive laws. No? Yes. Sinasabi ng Isaiah chapter 10 verse 1 to 2, woe to those who make unjust laws and to those who issues oppressive decrees. Now, number 9, ang principle of defending the poor and the needy. No, sinabi ng Proverbs 31 verse 9, open your mouth, judge righteously, defend the rights of the poor and the needy. Kaya mahalaga natin silang pinagtatanggol pag sila po ay inaabuso. And finally, number 10 is the principle that God desires to let justice roll like a river. Amos chapter 5 verse 24, let justice roll on like a river, righteousness like a never failing stream. So, ang conclusion natin that rule of law and righteousness ay kailangan natin, di ba, attorney, na ma-achieve at ang IPRA ay hindi lamang isang legal tool. It is a call for nation building na ini-include ang ating mga kapatid na katutubo. Oo, yan ang sinatawag na inclusiveness. Di ba? Yan ang totoo. Oo, at bilang mga mananampalataya at mamamayan ng bansang ito, sabi nga tayo ay stewards ng batas at siyempre kailangan kasama at kalakip doon ng compassion. At kung atin pong i-uphold, atin pong tutulungan na maitaas ang antas din ng pagkilala sa ating mga katutubo, pagkilala sa kanilang mga karapatan. Hindi ba yun din yung form of discipleship na tinatawag natin and justice that leads to nation transformation? Kasama rin po sila. Yeah. Kasi po ay mamamayan Pilipino. Opo. Sila. Tama. Sinabi talaga ng Bible yan, every tribe and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Kaya po, i-uphold ho natin ang karapatan ng ating pong mga kababayan na from the IPs and the ICCs o yung tinatawag na Indigenous Cultural Communities dahil ito po ay isang pamamaraan ng atin pong pagpapatuloy sa discipleship at pag-i-dispense ng justice, no? At sinabi mo ng attorney, yung national transformation. Okay. Kaya nga, sa ating pagpabalik ay didiretso na tayo sa ating blockbuster segment, ang Payod di Asunto. Kaya wag ho kayong aalis. Babalik po kami ni Attorney Chona dito lamang sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas!
Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Jesucristo para bayaran at tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Jesucristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Bellica. At naririto ang unang katanungan mula sa ating listener. Hello po, Attorney Chona and Attorney Jeremiah. Ano po bang pwede kong gawin? Last February 2025, na-fraud ako sa credit card. Almost 600,000 na po siya ngayon dahil sa penalty. Yung bank is pinipilit na nag-authenticate ang transaction through OTP. Pero ang sinasabi ko po na nag-report ako sa kanila nung time ng fraud. Naintindihan ko na naibigay ko yung OTP pero na-prevent sana yung transaction kung agad nilang hinold yung transaction at hindi malalaman ng scammer ang number at identity ko if hindi secure ang information namin sa kanila. Meron po tayo rule na dapat hindi i-shoulder ng buo ang utang. We are trying to settle kasi 10% lang ang babayaran namin for just settlement na lang dahil maraming nangungulit sa amin. Pa-help naman po. Meron na po kaming affidavit of denial na ipinagawa ng PNP at nag-report na rin po kami sa BSP rin. Salamat po. Ayan, attorney, bago natin sagutin, meron ulit tayong warning. At meron tayong paalala sa ating mga kaagapay, wag na wag po ninyong ibibigay ang inyong OTP. Di po ba? One-time PIN na pinapadala sa inyo, lalo na kung may transaksyon na tila parang hinihikayat kayong pasukin yung transaction na yon. At kayo naman ay nag-give in, nagbibigay sa inyo ng OTP. Wag na wag po ninyo yung ibibigay. Kahit, alam mo actually, pag nagpadala naman sa iyo ng OTP, nakalagay naman doon yung warning. Wag na wag nyo pong sabihin, don't give this to anybody kasi nga po maaaring malagay nga po kayo sa alanganin katulad itong nangyari sa ating listener na ito. Ngayon ang tanong na lamang niya, dapat ba niyang i-shoulder ang kabuuan ng utang? Kasi tinatry naman nilang i-settle na lang doon sa bangko at 10% na lang ang bayaran nila para na lang masettle. Kaya yun ang nais na lamang niyang malaman. Kasi alam niyo po sa bangko ngayon, once na may participation kayo, anong uri yung participation, anong klase, yung pagbibigay ng OTP, yung pag-click ng mga links na yan na hindi verified, at pag-open ng mga yan,
that is considered, di ba, a voluntary act on your part. Na Tama. pagka ganyan po, ang bangko ay hindi po tayo i-absuelto from Tama. payment. Oo, kaya ingat-ingat po tayo. Don't click. Ano po yung mga, minsan ho, medyo, ito sabihin na natin, attorney, no, minsan gumagamit talaga ng mga letterheads or mga logos ng mga bangko, ng mga financial institutions. Ay wag ho kayong maniniwala kaagad. No, i-verify niyo po munang mabuti yan. And again, don't give your OTP. Opo. So, Pero, attorney, paano nila isa-settle? oo, pero yun nga, gusto ko rin niya sabihin na hindi porket na ibigay yung tinatawag na OTP ay automatic na valid po yung inyong transaction, ha? Yes. Lalo kung may ebidensya po na scam or phishing involved po. So may mga kaso na pinanigan na po ng korte o BSP ang consumer. Kasi talagang normally God. kapag binigay mo ang OTP mo, ay ito'y automatically na mali. Pero pag nakita po natin na yung tinatawag na phishing, no, ibig sabihin yung PHI SING. Yeah. Phishing, no? Ito yung tinatawag na pagkuha at paggawa ng fraud ng mga scammers at dapat din binabantayan din talaga ito ng mga banks, no? So, pero dapat pag-usapan ito, tama yan kayo na inyo pong magkaroon ng settlement po yan at normally ang BSP po ay nakakaroon po ng settlement. Maaari din po sa DTI kasi ito po ay maaaring maging parte ng protection po ng isang consumer. So, paalala, huwag niyo hong basta ibibigay at huwag niyo hong ibibigay ang inyo pong OTP kung kani-kanino po dahil yan po ang protection para siguraduhin na legal ang iyong transaction. At dagdag rin natin, pati yung mga personal information, wag po niyo ibibigay, kasi nga, pag mga birthdays, mga address, and mga full names po, syempre meron na sila ang pamamaraan na may makuha pang ibang impormasyon sa pamamagitan lamang ng basic information na yan. So, ingat lang po talaga tayo. Pakinggan natin ang isa pang katanungan, attorney, at ito ay bibigyan daan natin. Hello po, TNB. Tanong ko po ay, what if po nakabangga ako ng nakamotorcycle? No driver's license at angkas ng 7 years old na bata, no helmet. Obligation ko po bang bayaran ng lahat ng gastusin sa hospitalization nila? Maraming salamat po. Ayan. Kaya niya tinatanong attorney, na kung obligasyon ba niyang bayaran ang lahat ng gastusin sa hospitalization noong mga nadisgrasya. Kasi yung nadisgrasya ay may mga violations. Walang driver's license. May angkas pang isang bata na walang helmet. At dahil nga nagkaroon ng aksidente, hindi naman niya pinaliwanag sa atin kung ano ang naging tunay na pangyayari, parang lumalabas na, yun nga, nagkaroon ng damage or injury dito sa kanyang nakabangga. So, syempre, attorney, laging ganyan pag kami nasasaktan, may damage, laging nandoon yung elemento na, may negligence na nangyari dito. Kaya nag-cause ng ganyang damage or injury. Kaya po talagang sa pauna ay talagang ang pananagutan ay doon sa may negligence. Na kaya nangyari yung ganoong sakuna. Ngayon, dito po sa sinasabi ninyo may mga violation na walang driver's license, walang helmet yung 7-year-old na batang angkas, ito po ay mga contributory negligence. Na maaaring ikonsidera din po sa inyong pagbabayad ng damages sa partido na na-injure o hindi ba nagkaroon ng distraction doon sa kanilang property. Pero syempre po, ikukonsidera din yung negligence naman on their part na at actually hindi lang negligence, attorney, paglabag talaga ito dahil walang license, nagda-drive at nag-aangkas ng bata na kita mo naman, walang protection. Tama. At pero bagamat hindi ho kayo maaari na baka lumabas sa dashcam, kung may dashcam po, na wala kang, hindi ka nag-overspeeding, hindi kayo sumusunod, ay maaaring wala kang negligence na nangyari. At yung inyong nabangga lamang na meron siyang tinatawag na violation, ay maaaring siya lang ang meron talagang kasalanan. Pero tandaan ho natin, hindi naman ho lang legal obligation lang pinag-uusapan. Makano meron naman pong humanitarian or tinatawag na
moral obligation. No? Kapag ang bata naman ay kawawa at nakita niyo pong na disgrasya talaga, ay pwede niyo pa rin hong tulungan. Ano po? At mahalaga po, tingnan niyo po ang resulta ng report at investigation po ng traffic bureau po na sa inyo pong namagitan. Ayan. Bigyan tayo pa natin isang katanungan, attorney. Sabi niya, good day, tabas ng batas. May property po ako na lote. Bibilhin ng nephew ko. Ano ang pinakamadali at murang gawin? Yung po bang tinatawag na deed of donation? Mga magkano po kaya ang babayaran? Maraming salamat po. Alam niyo po, una nasabi niyo, bibilhin sa inyo ng inyong nephew. Tapos bigla pong deed of donation. So ang tanong po namin ni attorney, ano po yung nais nyo talaga at intention ninyo pong mangyari? Ibenta po ba talaga o i-donate? Kasi po, pag kung ano man ang inyong mapagdesisyonan riyan, meron pong kalakip na or merong appropriate na document na kailangan yung gawin na isagawa. Kung yan ay sale, edi syempre po, deed of sale po yan. Tama. Kung naman gusto nyo talagang i-donate, na walang deed of kapalit donation. yan. Oo, walang kapalit na anuman ang pag-deed of donation di ba? So, deed nyo po ang gagawing dokumento. And of course, syempre may mga babayaran po taxes na syempre kalakip doon sa kung anong transaksyon, anong dokumento po ang inyong pagbabasihan, ng inyong transaksyon. Benta ba o donation ba ang gusto ninyo? Kung magkano, hindi po namin masasabi yung actual na amount. Kasi pinapa-assess po iyan, pinapa-compute po iyan dahil base sa kung sale or donation, syempre po, i-consider din yung, kumbaga yung sukat, noong property, at yung property valuation. Kaya po, doon po yan ibabase. Attorney. Kaya tandaan po natin, kung tinatanong nyo anong mas mura, syempre pag donation, wala ho kayong babayaran na presyo. Pero kung ang iniisip kasi, attorney, baka kasi ang iniisip po ninyo, bentahan talaga pero i-declare ninyo deed of donation, ay bawal po yan. So hindi ho namin ina-advise na tayo po ay mag-misdeclare ng totoo pong intensyon ng bentahan. Pero pareho naman pong 6% ang binabayaran ho ayon sa train law ngayon. Ano po? Yes. Okay. Yan na lamang po ang ating oras para sa talakayan sa Payo de Asunto segment. At kung hindi niyo po napakinggan ang buong kasagutan natin, pwede niyong balikan sa ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. At yung hindi pa ho namin nasagot ang inyong mga katanungan na pinadala, ay abangan nyo na lamang po ito sa darating na mga Sabado na kung saan susubukan ho namin sagutin ni Attorney Chona. Ngayon naman po, idadako na tayo sa ating pong prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kapangyarihan sa aming buhay, sa lahat po ng inaabot ng amin pong tinig ng programa na ito. O Diyos, dalangin po namin na kayo po ang siyang kumalinga sa bawat isang nahihirapan, sa bawat isa, Panginoon, na meron pong dinadalang problema. Lord, we pray that you would just lift up the burdens, Lord God, that is on their shoulders. Father God, we pray that you would teach us to trust you always, Lord. Ikaw ang nagtatanggol sa mga walang kalaban-laban, sa mga mahihina, at ikaw, Lord God, ang siyang nagpapakita, Panginoon, ng iyong kabutihan, Panginoon, sa mga nangangailangan. Lord, bless our nation, Lord. Bless this program, at ikaw, Lord, ang siyang maitanghal sa lahat ng panahon. Salamat, Panginoon, sa aming mga kapatid na katutubo as we celebrate, Lord, the National Indigenous Peoples Day. Salamat, O Diyos, sa iyo pong mabuting plano, Panginoon, sa bawat tribo ng aming bansa at sa buong mundo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, via online, via Facebook at via YouTube. Sa atin pong mga kasamahan sa Channel 185 sa Signal TV via GCTV. Kami po ang inyong mga kakapit sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. Nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po dating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas.
Nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.